Mareho nga adlaw Matinians, Enero 25, 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug ania ang atong mga headlines. Landscape plan sa Kulian Botanical Garden atong lantawon. Sa special report, ang implikasyon sa usa ka reenacted budget. Hinimo Creative Spaces Recital Day nagmalingawon. Sa police report, ang kalampusan sa Mati PNP sa tuig 2024 atong sutaon. Ug sa atong year-end report, atong sayron ang mga kalampusan sa Slaughterhouse Management Division, Farmers Market Bagsakan Center, City Health Office ug City Veterinary Office. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata,
biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Gipagawa karong bag-o ang plano sa City of Mati, LGU alang sa gikahinamang Kulian Botanical Garden. Ato kining lantawon sa report ni Jasmine Tia. Gipakita na sa Mati City Planning and Development Office ang landscape alang sa giplanuhan na Kulian Botanical Garden and Nature Park. Unang nahisgutan ni City Mayor Michelle Rabat ang paggahin og budget alang sa itukod na Botanical Garden kaniadtong Pebrero 2020 sa Barangay Kulian dungan sa iyang pagbisita sa lugar. Kinihuman gigahinan sa kanhing Administrasyong Duterte ang maong proyekto og 20 milyones pesos alang sa land development ug konstruksyon sa pipila ka pasilidad. Karong semanaha, gipakita na sa Mati City Planning and Development Office ang landscape plans alang sa pagdevelop sa Botanical Garden ug Nature Park sa Barangay Kulian, pinaagi sa Facebook post sa official Facebook page sa City of Mati, LGU. Ang tumong sa pagmugna sa maong proyekto mao ang pagpreserba sa mga managlahing flora ug fauna nga anaa sa maong lugar ug alang sa ecotourism, pagpromotar sa green spaces, sustainability o recreation alang sa mga residente ug bisita. Ang layout sa maong botanical garden giuyon usab sa modern landscaping. Ang area sa lugar gibahin sa managlahing theme zones diin matag usagi disenyo aron ipakita ang nagkalain-laing klase sa mga tanom. Lakip sa mga nagunang bahin mao ang Bamboo Grove, Orchard Walk, Rainforest Boardwalk, the Palm Valley, the Sundial Flower Garden, the Tranquil Overlook, the Nature's Nook ug Pavilion. Ang matagbahin sa proyekto giplano nga adunay mga agianan o green spaces aron mapasiugda ang pag-explore ug pagpahayahay nga naghiusa sa aesthetic ug functionality.
Gihatagan sab og prioridad sa site planning ang biodiversity pinaagi sa paglista sa plant schedules, apina ang mga ornamental foliage, fruit-bearing trees, bamboo, and hardwoods. Ang proyekto gidisenyo ni architect Rich Steven S. Pagas nga giaprubahan sa City Planning and Development Office nga gipanguluhan ni ENP Joseph Purgatorio. Gipakita sab ni City Mayor Michelle Rabat ang iyang suporta sa maong proyekto, diin dako kining tabang alang sa urban development ug sustainability sa Dakbayan. Kahinumduman na nahisgutan sa mayora ang pagpatukod sa maong botanical garden kaniadtong Pebrero sa tuig 2020 sa ugnayan sa Barangay Kulian, diin matud pa niya aduna siya'y gigahin na 13.1 million na budget para sa maong garden. Gilauman na maglabas pa og updates ug detalye ang City Planning and Development Office sa mga musunod na mga adlaw kabahin sa Botanical Garden and Nature Park. Ang maong proyekto dili lamang usa ka laaganan para sa mga Matinians ug mga bisita, apan usa sab kini kalakang aron mapreserba ang atong mga floral ug fauna. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Unod sa mga balita karon ang stalemate nga nahitabo sa Provincial Government of Davao Oriental kung diin sa ikaduhang higayon, reenacted nga budget lamang gihapon ang gamiton sa Provincial LGU alang sa tanan nilang galastuhon. Apan unsa man gyud kining reenacted budget ug unsa ang mga implikasyon niini? Atong sutaon sa special report ni Albert Louis Villar Jr. Usa sa mga nagunang responsibilidad sa lokal na panggamhanan mao ang maayong piskal nga pagdumala. Diin kinahanglan masiguro nga matag ahensya magahinan og saktong pondo aron matagaan og maayong serbisyo ang katawhan. Apan adunay mga sitwasyon diin limitado ang panudlanan sa lokal nga kagamhanan. Usa niini mao ang pagpatuman sa reenacted budget nga nagpasabot nga ang pondong gigamit sa miaging tuig mao'y magamit karon nga tuig. Kung wala makapasa og bag-ong appropriations ordinance ang sanggunian alang sa kasamtangang fiscal year. If ang action ng sanggunian is reenacted, you need to use the previous year nga budget. Pero dili siya tanan. Mga essential lang nga mga operating expenses, salaries and wages, o kanang statutory nga mga obligations. Muna na siya imo pwede ma-disburse or ma-use pag reenacted budget ka. Subay sa Section 323 sa RA 7160 kon Local Government Code of the Philippines, ang usa ka reenacted budget mahimong magamit kung wala maaprubahi sa sanggunian ang annual appropriations sa pagsugod sa fiscal year. Kung dili kini maaprubahan sulod sa 90 ka adlaw gikan sa pagsugod sa tuig, ang appropriation sa miaging tuig mao'y mahimong epektibo. Kasagaran, ang hinungdan ini mao ang kakulangan sa mga requirements gikan sa ehekutibo ngadto sa sanggunian, sama sa dili husto nga pag-allocate sa mga pondo. Pananglitan, ang Development Fund kinahanglan dili moubos sa 20% sa National Tax Allotment kon NTA, ang kanhing Internal Revenue Allotment o IRA. Apan usahay kulang ang mga detalye ug alokasyon niini. Dili usab mahimo sa LGU nga magpasa og supplemental appropriations, magpatuman og non-recurring activities, maggamit og dugang nga NTA, o maghimo og bag-ong mga posisyon sulod sa reenacted budget. Ang tanang pondo limitado sa mga essential operating expenses, salaries ug mga obligasyon nga naa sa nakalabay nga tuig. Pag mo yung kag-enacted budget, whatever increase sa NTA or sa IRA man na dati, whatever increase ana, dili na nimo siya magamit. Kaya enacted man ka. Then next, aside ana, daghan pag mga limitations, kanang sa dili ka pwede maka-propose og new project, meaning wala kay 20% development fund, dili ka pwede maka-create og positions, dili ka pwede maka-increase sa salary sa regulars or sa mga casuals or coterminous. Ug bawal pud ka maka-submit og supplemental budget. Ang limitasyon nga dala sa reenacted budget mahimong makaapekto sa daghang aspeto sa panggamhanan ug serbisyo publiko, sama sa dili papatuman nga mga bag-ong proyekto, programa ug infrastruktura nga importante alang sa pag-uswag sa lokal nga ekonomiya.
Kung tan-awon gikan sa political economic perspective, ang limitasyon sa paggasto sa gobyerno mahimong masabtan pinaagi sa Keynesian economics. Usa ka teorya nga giestablisar ni John Maynard Keynes sa early 1900s. Ang Keynesian economics nagatuo nga ang aktibong pag-apil sa gobyerno sa ekonomiya pinaagi sa paggasto alang sa infrastruktura, serbisyo ug uban pang programa makatabang sa pag-stimulate sa ekonomiya ug paghatag og dugang trabaho alang sa katawhan. Sa usa ka lokal nga konteksto, ang pagkulang sa government spending tungod sa reenacted budget mahimong makaapekto sa daghang aspeto sa lokal nga ekonomiya, gikan sa oportunidad sa trabaho hangtod sa panginahanglanon sa infrastruktura. Kung dili makagasto ang gobyerno alang sa mga proyekto ug programa, dili usab mapadagan ang economic cycle nga makatabang sa pagpalambo sa komunidad. Sa katapusan, bisan unsa pa man ang rason o sitwasyon, ang limitasyon sa katakos sa gobyerno nga muhatag og serbisyo ug proyekto maoy masinati sa katawhan. Ang kawad-on sa oportunidad ug suporta gikan sa lokal nga panggamhanan mao gihapoy mamahimong hinungdan sa kalisud ug pag-antos sa ordinaryong lungsuranon. Kini nagapakita sa kamahinungdanon sa maayong piskal nga pagdumala ug kolaborasyon tali sa ehekutibo ug sanggunian, aron masiguro nga magpadayon ang pag-uswag sa lokal nga ekonomiya ug komunidad. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Subling mibida ang mga talentadong kabatan-unang Matinians sa miaging Hinimo Creative Spaces Recital Day kaniadtong Enero 18, 2025 sa Mayor FGR Park and Baywalk. Si Peter Jan Buencamino sa report. Gilingaw sa mga Hinimo Creative Spaces Youth Talent sa mga Matinians, pinaagi sa pagsundayag sa pagsayaw, musika, rondalya o canvas painting kung diin napakita nila ang ilang mga talent o pagkamugnaon. Mauna kini ang ikaduhang recital day sa Hinimo, sukat kini nasugdan duha ka tuig na ang milabay. Diri nakita kung unsa ang kaya makabot sa mga talentadong Matinians kung sila tagaan og higayon sa porta o lugar alang sa ilahang pagbansay. Anaa usab ang ilang mga matutudlo nga mga local artists usab nga migiya og nakahatag og dakong kumpiyansa o pagbansay sa kabatan-unan. Na mahimong malampuson ang Hinimo Creative Spaces program tungod sa dakong suporta ni Mayor Michelle Nakpilrabat nga nakikalayon usaw sa Department of Trade and Industry nga gipangunahan ni Provincial Director Maria Jocelyn Bansalan alang sa kalampusan o paglambo sa inisyatiba. Ubos kini sa lungsudlon sa project sa DTI nga nagalayong mag-amuma sa sosyo-ekonomikong pagpalambo sa Pilipinas hinaagi sa pagpaligon o papausbaw sa lokal na pagkamugnaon. Kini nagpamatuod sa dakong interes o pagsalik sa lokal na panggamhanan sa Dakbayan sa Mati sa pagpausbaw o pagpalambo sa arts o sa mga lokal artists. Padayon ang pagbansay o padiskubre sa mga lokal nga talento dinhi sa Dakbayan sa Mati, pinaagi sa Hinimo Creative Spaces program nga dili lamang nagatudlo kundi dili nagaamuma usab sa matag Batinyan nga dunay talentong o artistic potential. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik sa police report, ang kalampusan sa Mati PNP sa tuig 2024, atong sutaon ug sa year-end report, atong sayron ang mga kalampusan sa Slaughterhouse Management Division, Farmers Market Bagsakan Center, City Health Office ug City Veterinary Office. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani na sab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Sa ikaduhang sagunson nga tuig, ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental nagatubang gihapon sa reenacted budget diin ang mga panagsumpaki sa politika nagpugong sa pag-aproba sa bag-ong alokasyon. Kini nagbilin og kapin 120 milyon nga kwarta nga di maggamit nga nakaapekto sa mga importanteng serbisyo ug proyekto sa tibuok probinsya. Ang pagkapakya sa pagpasa sa tinuig nga budget nakahatag og dakong problema, ilabi na sa lungsod sa Mati.
Gisaway usab ni City Mayor Michelle Nakbilrabat ang pipila ka mga miyembro sa sangguniang panlalawigan nga nag-akusar kanila nga mas giuna ang ilang politikanhong interes kaysa kaayuhan sa publiko. Nangatarungan siya nga ang politikal nga pagmaniobra mao ang hinungdan sa pagkabalda sa budget sa probinsya nga nakaapekto usab sa dakbayan sa Mati ingon man sa tibuok probinsya. Busa alang sa atong pangutana karong semana ha, pabor ka ba sa pamahayag ni Mayor Rabat nga kinahanglan buhian sa mga opisyal sa probinsya ang ilang politikal nga interes aron masulbad ang isyu sa reenacted budget? Tara ba ni kami yung atong sutaon ang tubag sa mga Matinyans. Okay, dugay-dugay pa man patuloy pamuli ko. Unangan yun ang mapugyo. Dugay pa kami. Dugay pa man tusot. O pa man, wala pa man kabulan. Unahan sa na to ang mga pagpagi ko. Pabor kayo, ma'am. Uy, masin, sanay. Pabor sa publiko. Pabor sa publiko po. Kasi mag-away-away pa. Ang budget, ana. Dali maapulbahan. Dali mapulbahan. Ma-process dayon. Ang iyang iyang, muna to, ma'am. Oo, ang kwarta. Dako gid ang pabor nako nga unahon ang publiko kaysa politika para dali maayos ang mga budget nato sa atong nasod. Pabor ko sa suggestion sa mayor nga tanggalon ang political interest para makaiwas sa divisiveness o yung pagkakawatak-watak ng mga political, mga government officials. Kasi pag ang tumong nila is to serve the constituents, dapat walang political agenda, walang political parties. O dapat tanggalon na siya, walay partisan dapat. Once you are elected, kalimutan na yung political partisan. Dapat magkaisa yung mga elected officers para magawa nila ng maganda ang kanilang tungkulin sa bayan. Dito yun nga po. Tanaw na to ang iyang panglantaw. O pamuliti ko lang puro ang atong budget. Sa ito pang mga permanente kubot ang atong Pilipinas. For me, yes, I agree. Since kana po siya na ni Ma'am Michelle is para lang po sa atong kakayuhan. Para iwas pag mga away-away, mga conflicts, So, lalo nito mag-agree. Pabor ko, ma'am, tungod kay ang mga tao karon wala matagad dahil sa politiko. Kanang mga politiko, dili gyud na makatabang sa tao, magampo ta lang sa Ginoo nga mapili kinsa tong angayan nga moserbisyo sa mga tao. Mutabang sa mga tao. Kay naman po yung mga tao ron magpapili pero dili mo alagad sa mga tao. Ang ilang gialagaran mao ang ilang kaugalingon. Kasagaran mga gwapo na mga balay, kung makalingkod na, tungod kay ang ilang gitagad nila, maura ang ilang kaugalingon, wala moingon nga mo serbisyo sa mga tao. Mao na karon ng mga tao, nagduwa-duwa, kanunay nagampo sa Ginoo, kung sa'y ipadayag sa Ginoo nga angay pilion, kanang mo serbisyo sa mga tao, para po kay ang mga tao, doon naman ko'y mutabang nga, nausahay mapildi itong mutabang sa mga tao. Ang makadawag ka itong mga maldito, di taron pataka nga mubuto sa tao nga dili angayan nga mualagad sa mga tao. Ang atong butuang katong nakaila sa mga problema o sa kalisod sa mga tao. Yes, mamoy, pabor kayo mamoy, kay para sa kaayuhan man nato. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana din nila mangsa Matinyans on the Street. Ako sa Jilbis Jean Patalingog. Amping! Mga malampusong operasyon ug kinatibuk ang ihap sa krimen nga natala sa kapulisan sa milabay nga tuig 2024. Atong sayron sa report ni Nash Tiguelo. Nagpagawas na sa ilang 2024 accomplishment report ang Mati Philippine National Police. Diin girepresentar ang kinatibuk ang ihap sa nagkalain-laing mga krimen nga natala sa miaging tuig.
Base sa crime statistics sa kapulisan, sumatotal 1,790 ka kaso sa lain-laing mga krimen ang nadokumentuhan sulod sa tuig 2024. Kini mao ang mga nag-unang kalampusan sa kapulisan: Anti-Illegal Drugs Accomplishment, Campaign Against Loose Firearms, Campaign Against Illegal Gambling, Campaign Against Most Wanted Person ug Other Wanted Person, Accomplishment on PD 705 kon Forestry Reform Code of the Philippines, Accomplishment on the Public Act 4136 kun Land Transportation and Traffic Code, ug Accomplishment on City Ordinances. Usa sa mga gipasindunggang kalampusan mao ang kampanya kontra illegal nga droga. Diin nakakuha ang kapulisan og 3,201.8,475 ka gramo sa gituuwang shabu nga nagkantidad og kinatibuk ang 16,759,139 pesos and 1 centavo. Kini nga kampanya miresulta usab sa pagdakop sa 104 ka mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga. Sa laing bahin, 41 ka most wanted person o other wanted person ang nasikop sa kapulisan sa maong tuig. Ang maong kalampusan nagsuporta sa padayon nilang paningkamot aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Kung itandi sa tuig 2023, diin 2,444 ka mga kaso ang natala, makita ang paningkamot sa kapulisan sa pagmino sa krimen o pagpugong sa kalapasan. Ang mga inisyatiba nagpakita sa ilang dedikasyon aron masiguro nga malinawon og hapsay ang palibot sa tibok dakbayan sa Mati. Samtang karon, padayon gihapon ang gihigpit nga pagpatuman sa election gunban alang sa umaabot na 2025 midterm election sa tibok nasud. Kini nga taho nagpakita sa komprehensibong pagtuki sa mga krimen, epektibong pagpatuman sa balaod, ug pagpakita sa kakugis sa pakiglambigit sa komunidad alang sa hapsay ug malinawon nga kinabuhi sa mga katawhan. Kini si Nash Tiguelo, nag-report. Sa tuig 2024, sumatotal sa 6.8 million pesos ang kita sa Slaughterhouse Management Division, samtang 3.3 million pesos ang kinatibuk ang koleksyon sa kita sa Farmers Market Bagsakan Center. Ania ang report. Maabunda nga ekonomiya sa natad sa agrikultura ang nasinatian sa Slaughterhouse Management Division sa tuig 2024. Sumatotal sa 6,890,162 pesos ang kinatibuk ang kita nga namugna sa maong buhatan nga milapas sa target niini nga 5,620,000 pesos. Kini nga datos mao ang pinakadako nga kita sa milabay nga tulo ka tuig kung itandi kini sa tuig 2023 ug 2024. Dakong kontribusyon usab sa kalampusan sa buhatan ang operasyon sa chicken dressing plant didto sa Sudlon, Barangay Sentral ning Dakbayan sa Mati. 11,579,004 pesos ingon man kapin 2 million ka manok ang kinatibuk ang kita nga namugna sa maong planta. Kini nga datos midoble kung itandi sa tuig 2023 nga anaa sa kapin 5 million pesos. Gawas sa padayon nga pagpalambo sa mga ekipo, prioridad usab sa buhatan ang kauswagan sa kahanas sa 108 ka mga butsero ug tigdumala sa karne pinaagi sa mga seminar alang sa meat safety and hygiene. Samtang sa laing bahin, kalampusan sa Farmers Market Bagsakan Center ang sumatotal sa 3,353,574 pesos nga kinatibuk ang kita nga namugna alang sa tuig 2024. Mas dako kini kung itandi sa mga kita nga nalikom sa milabay na mga tuig. Ang maong kita resulta sa mga inisyatiba nga nakapadali sa transaksyon tali sa mga mag-uuma ug negosyante. Lakip na ang paghatag og pasilidad nga makapadali sa proseso sa transportasyon ug distribusyon sa mga produktong pang-agrikultura. Ang mga kalampusan sa Slaughterhouse Management Division ug Farmers Market Bagsakan Center nagpakita lamang sa tin-aw nga pag-uswag sa agrikultura ning Dakbayan sa Mati. Uban ang padayon nga suporta og inobatibo nga mga programa mapa nasyonal o lokal nga panggamhanan, gilauman sa buhatan nga magpadayon ang kalampusan alang sa mas maabundang sektor sa agrikultura. Mga programang panlawa sa City Health Office ug City Veterinary Office ning Dakbayan sa Mati.
bida sa ilang mga kalampusan alang sa tuig 2024. Si Gilbis Jean Patalinghog sa report. Sa usa ka manungdanong pagduso sa pagpalambo sa mga serbisyo sa panglawas sa publiko, ang City Health Office sa Mati nakahimo og impresibong mga lakang pinaagi sa ilang 8 action agendas alang sa tuig 2024. Kini nga komprehensibong mga inisatibo nagtumong sa paghatag og paspas ug taas nga kalidad sa pag-atiman sa kahimsog alang sa tanan nga sektor sa komunidad, uban ang espesyal nga pagtutok sa mga huyang nga populasyon. Sa tuig 2024, malampusong napatuman sa CHO kining mga action points nga nagpakita sa ilang dedikasyon sa paghulma og mas himsog ug mas lig-on nga dakbayan sa Mati. Sa Action Agenda number 1, bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Kapin sa 69,000 ka individual ang na-enroll sa konsulta package ug 38,000 niini ang nakadawat sa maong serbisyo. Dugang pa kapin sa 54,000 ka mga residente sa nagkalain-laing barangay ang natagaan og primary care services pinaagi sa programa nga purok kalusugan. Alang sa Action Agenda number 2, ligtas, dekalidad ug mapagkalingang serbisyo, libuan ka mga individual ang naka-avail sa nagkalain-laing health services programs sama sa adolescent and youth health, dental services, free medicine assistance ug uban pa. Samtang sa Action Agenda number 3, teknolohiya para sa mabilis na serbisyo, nakabot sa CHO ang 100% implementation sa iClinic system sa tanang health facilities ug barangay health stations sa syudad, nga nagpasayon sa paghatod sa mga serbisyo. Pag-abot sa Action Agenda number 4, handa sa krisis, malampusong napatuman ang usa ka lig-on nga disaster risk reduction and management in health system, diin kapin sa 1,700 ka mga emergency cases ang nadumalak sa CHO. Sulod sa Action Agenda number 5, pag-iwas sa sakit, gipalig-on pa ang risk communication ug community engagement ug ang Health Promotion Council aron mapataas ang kaybalo sa mga available health services sa komunidad. Adunay usab ka lampusan sa Action Agenda number 6, ginhawa ng isip at damdamin, diin kapin sa 1,700 ka mga kliyente ang nakabenepisyo sa nagkalain-laing mental health services. Alang sa Action Agenda number 7, kapakanan at karapatan ng mga health workers, gisiguro sa CHO nga ang mga health worker makadawat og patas nga pagtagad, husto nga kompensasyon ug akses sa mga oportunidad alang sa professional development. Sa katapusan sa Action Agenda number 8, proteksyon sa anumang pandemya, giila ang CHO isip Functional Epidemiology and Surveillance Unit sa Department of Health. Ila usab gipatuman ang 717 framework alang sa outbreak detection ug response. Gawas sa kalampusan sa pagpatuman sa ilang mga programa, suki usab ang CHO sa pagdawat ug nagkadaiyang mga pasidungog nga nagpakita sa ilang dedikasyon sa pagpalambo sa aspeto sa panglawas. Ilang nadawat ang mga dungog sama sa Walang Gutom Award, Kaugmaon Award 2024, Trailblazer Award ug uban pa nga gikan sa nagkalain-laing award giving bodies. Kini nga mga kalampusan nagpamatuod sa lig-on na commitment sa CHO nga ipadayon ng ilang misyon alang sa kahimsog ug kalambuan sa dakbayan sa Mati. Sa laing bahin, nagpadayon ang City Veterinary Office sa pagpakita sa ilang pasalig sa kaayuhan sa hayop, panglawas sa publiko ug suporta sa komunidad, binaagi sa komprehensibong mga programa o serbisyo. Sa tuig 2024, ang City Vet nakalapas sa ilang revenue goal, nakatigom og kapin sa 1.6 million pesos nga 165% sa target nga 1 million pesos. Alang sa Rabies Control and Prevention Program, nakabakuna ang buhatan og kapin sa 6,000 ka mga binuhi nga 88% sa target alang sa rabies vaccinations. Gawas niini malampuson usab nilang napahigayon ang information and education campaign sa 5 ka elementary schools sa Dakbayan nga naghatag og kaybalo kabahin sa rabies ug panglawas sa hayop. Kabahin sa Farm Animal Disease Prevention and Control, kapin sa 2.7 million kakahayupan ang nakabenepisyo gikan sa mga serbisyo sama sa deworming, antibiotic treatment, vitamin supplementation ug vaccination. Gipaniguro usab sa buhatan ang kaluwasan sa mga inihaw nga karne pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inspeksyon ug malampusong pagpahigayon sa 12 ka operasyon pinaagi sa Task Force Bantay Karne.
Alang sa livestock programs, ang livestock auction market nagpadali sa pagbaligya sa libuan ka mga mananap, lakip na ang baboy, kanding, manok, baka ug kabaw nga nakatigom og kapin sa 300,000 pesos nga kita. Dugang pa ang Dairy Hub facility nakaproduce og 35,550 ka litro sa preskong gatas nga nakatampo sa produksyon sa mga milk bar o flavored nga mga ilimnon ug nakataho sa dairy industry sa syudad. Ang mga kalampusan sa City Veterinary Office sa tuig 2024 nagpakita sa ilang dedikasyon sa public health, animal welfare ug food safety alang sa dakbayan sa Mati. Kini si Jaldos Jane Patalingog para sa Ang Mati karon. Ania ang orden de hikutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpinrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakawaling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw. Hello Philippines! And hello Mati! Ug anya na pud kita karon sa atong bag-ong episode diri lang sa atong segment na Biyaheng Mati. And speaking of biyahe, Jill, how was our biyahe so far? Josh, as someone nga grabe kadagaton, no? Wala jud ko nakasuka kay pagpaadto pa lang diri sa biyahe, although layo-layo jud siya, pero nabusog jud ko sa kanindot sa sceneries, Josh. Grabe ka green, wala jud ko ilain na color nga nagdominant nga color sa dalan. Grabe ka nindot, like refreshing kaayo siya. Mura jud ko nag-rest, grabe. Wow, Yes. grabe po na ang description sa ito na ano. And speaking of, for a background, anaa kita karon sa Barangay Langka, nga usa sa 26 ka mga barangay sa dakbayan sa Mati, and especially usa sa geographically isolated and disadvantaged areas kon Jida. But even though disadvantaged, never makadisappoint ang atong location karon sa atong bagong feature because like you said, Jill, mala painting atong mga waves diri and so far, so great ang atong impression sa atong location diri. Ganit, Josh. Kay pagsulod pa lang nato, welcoming kaayo ang mga tao. Sa dalan pa lang, grabe ang mga tao pod, welcoming pod kaayo, especially ang atuang i-feature karon na resort, no? So very welcoming, very worth it, and I believe we're up to something great for today's episode. Sa walay paglangan-langan, kami ang inyong host. I am Jaldos Jane Patalingog. And I am Josh Eric Jalgis. Ug, unsa pa tong ginahulatan? Tara! Biyaheng Mati na! Madayaw! Ready na ba mo sa atong first biyahe for this year? Get ready to pack as we're coming over to the southeastern part of Mati City, Davao Oriental, ang Barangay Langka.
Mukabat sa kapin duha ka oras ang biyahe gikan sa poblasyon ning Dakbayan sa Mati bago nimo maabot ang Oriental Reef sa Barangay Langka. Sulod sa pila ka oras na biyahe, aduna na kay daghang makita ng mga sceneries na mupukaw ug muakit gayod sa imong mga mata. If you're coming from Davao City, approximately muddagan ng inyong biyahe to 3 to 4 hours ug agiun kini sa Governor Generoso. Langka is also known for its stunning beaches and crystal blue waters. If gusto mo og another spot aside sa Dahican Beach, Barangay Langka Beach Line and Resorts will surely give you another wonderful beach experience. Kung ikaw nangita og barato, komportable ug makarelax na bakasyon with infinity pool view, ang Oriental Reef ang the best na option para sa imo. For only 100 pesos entrance fee for day tour, surely you can enjoy dipping in the pool while watching the waves of Langka. Ug karon atong makahinabi ang usa sa mga trabahante diri sa Oriental Reef. Sir, mayong hapon sir, pwede ba nimong paila-ila imong sarili sa atong mga audience? Hello, may hapon. Ako din si Ivan Antigo, isa ka staff diri sa Oriental Reef. Okay sir, before anything else Sir Ivan, pwede ba man nimong hatagan ang atong mga audience og general overview unsa ning Oriental Reef diri sa Barangay Langka? Kaning Oriental Reef, kuan siya, nasa swimming pool, then dool po siya sa dagat, then Okay sir, na excited pud ko sir ba na makaibalo no kay murag curious pud ko regarding aning nganong sa Barangay Langka man jud ninyo napili no na itukod ang Oriental Reef. kay sa pipila ka tuig ma'am, karon pa manggod siya na ingon na nailhan. Kumbaga, gitry ra pud siguro sa nagtukod, gitry ra pud siguro testingan nilang Langka kung nabagi sa kalayo, nabagi apoy nagaadto, pero as usual daghan gyud noon. And pud jud no kay grabe kita witness jud ta kung unsa kanindot ang Barangay Langka labi na ang Oriental Reef. Maong dili jud ta magduha-duha or dili ta mag basta-basta ugpuan ba kay nindot na jud. And Diba? speaking of nindot sir, aside sa natural na kanindot sa Barangay Langka, sa nature niya, how about dari sa Oriental Reef sir? Unsa inyo mga facilities na gina-offer sa atong mga bisita? Pero sir, atong natay mga rooms hindi sir, pero among rooms bali walo lang siya ka buok, then sa isa ka room good for 6 lang siya, and then about sa price 3.8 siya, pero kuha na siya, kumbaga makuha din ka, komportable. Nakapay, malay ka ng ano Diyos ba? Malay ka ng entrance fee? Oh, may entrance fee. May Yes, entrance sir. fee. If makuha tag room ma'am or sir, lagi akong sa entrance 50 lang per head. And then kung ano lang ta, day tour lang 100 per head. Okay, so 50 per head for all ages sir. And if day tour, 100 per head. Ang room rates nila? Ito ang room rates again sir? 3.8 sa tanang classes sir. Mula mo same lang na size. 3,800. Ang isa ka room, makaigo ang 6 ka tao. And So- sir, isa po tayo sir kay marag ganahan ba ko maglangoy-langoy. Ang inyong pool sir ba? No, unsa man na siya kalalom? Kanang kuan ma'am, nasa 7 feet paubos. Nasa anto sa 4 feet. 5 to Wala. Sakto ra sir. Sakto na may Pinakalalom. na mura siya natunga manggod sir. Yes. Naay diri ang pangbata. Yes. Okay, ang pangbata po unsa po siya ka kalalom? 4 feet lang. 4 feet diri kay sir. Kada Baso. So aside sa pool, since dool man punta sa dagat, sir, about sa activities, pwede ba dara mag-surfing, mag-kayak, or unsa pa ng mga water activities kay since mo man lang isa sa patok sa Langka, so pwede ba kung mga bisita maka-experience ano diri sir? About sa surfing sir, di po di makakuha na sir kay depende man po na sa dagat noon sir kay sa ni karon medyo pangit ang panahon. So di may maka-provide ng surfing kay isa pa dili po siya white sand sir mong good niya batuan, so among ginakuha lang po ng mga guests po na sa safety lang po nila. Okay, so pahinumdum sa itong mga bisita na dili naga-accommodate og water activities ang ato ang Oriental Reef. Pero despite that, Instagrammable gyapon ang lugar ninyo sir, so we can still enjoy the beauty and
all the hospitality that your resort has to offer, sir. And aside from that, sir, para sa mga na ay into food trip, unsa tong mga specialty diri sa resort sa itong ina-offer? Actually sir, about sa food, natay mga tuna kinilaw diya sir, nagakuan na fried chicken, calamares, ana. Pero ang bestseller ginamo dire sir, di lang nako pangkuan pero pansit gisado. Pansit gisado. Kana yung favorite ko na ko ang pansit, Josh. Pansit gisado? Yes. Or pansit lang? Tanan? Basta tanan, basta pansit. Ganahan ko na, sir. Aside sa Oriental Reef, sir, naapa by other branches ang kaniyang inyong resort or other na mga same na mga facilities o resort na ipanagiyahan sa similar owner? Yes ma'am, yes sir. Napay aside aning Oriental Reef, napay may isa ka branch sa unahan na nga ni Amani Resort. Amani Resort, nga doon na po diri sa Barangay Langka. Yes. Mga pila po naka-kilometro ba yung diri, sir? Siguro about sa kilometer sir, di na ako matansya pero mga pila ka oras? Mga 5 to 10 minutes lang. Okay, doon ra 5 to 10 minutes, sir. Same naghapon, sir, ang mga facilities. Ang kalayan lang dito sa Amani, ma'am, wala lang siya swimming pool pero sa entrance pa lang, white sand na siya. Ay, okay. Dili kayo siya white sand. Pero sama ni white sand yun. Then, sa ma'am, about sa rating sa mga rooms dito, pwede siya dito na mga barato pero diri mang good ang kalayan diri sa Oriental Reef. Same size lang siya, so same price lang siya talaga. Pero dito na mas barato pa. Nay, mas barato na po, mas mahal-mahal kay depende po siya sa room. Okay po. Okay sir, no? So murag generally ang Oriental Reef is perfect sa mga magbarkada, magpamilya, especially karon na kanang panahon karon sa mga gusto maglaag-laag and holiday season yeah. These days, no? So before we continue to experience your facility, sir, any message para sa itong mga audience, sir? Manghikayat sa itong mga gusto mo, Ate Maria? Ang Barangay Langka, pila ka tuig wa siya nailan pero karon di sa pagpangambog isa na pud siya sa pinaka ginatuan gid rin. So ako lang kung mato mo sa Barangay Langka, pangitalan nimo rin lang. Tama. And witness po daan na Josh, no, sa kanindot sa Oriental and sa Barangay Langka as a whole. And daghang salamat kay sir sa pag-accept sa mong very short na interview sa imuha. Ug karon para sa atong mga audience, here's a quick overview of our overall experience diri sa Oriental Reef. Oriental Reef is also known for its picturesque skies and sunrise, but unfortunately, medyo maulan ang panahon, pero maski na, amazing gihapon ang among stay by the beach. And that's it for today's Biyaheng Matik Experience, Jill. So, how was kamusta ang Oriental Reef experience? What was the best part of it? The best part of it, Josh, would be the pool experience. Ako, Josh, hilig jud kay ko og langoy-langoy. You know that already. And the best part of it would be the pool again. Kay ang pool nila, Josh, grabe, atong mga kauban nga dili kabalo manlangoy, naay for them ang 4 feet and then 7 feet dito mo maglangoy-langoy and mag-dive. No, pwede ra kaayo. And also, Josh, ang ilang mga facilities nga grabe ka functioning, especially ang ilang rooms nga manugnaw jud sa aircon, no, ilang CR nindot po. And also ang ilang food, Josh, ang nakanindot diri among good sa Oriental Reef kay you can cook, no, makaluto kag inyong food sarili. And also, ang experience na to kagabi gi-brand out jud Josh, no. Dili na gyud ni siya bago sa ato but then yes, pero naa sila generator. Grabe, mga 2 minutes, mga 2 minutes lang guro to Josh, ni on dayon og balik. Wala tayo wala tayo
nakasinati o grabe nga brownout kangit-ngit kay nasa light generator. Perfect. So as to my experience na po, generally ang vibe diri sa Oriental Reef is very homey siya, papapamilya, pambarkada. So very sulit talaga yung 2 to 3 hours na trip na to, no? Tapos yun, homey ang vibe, pwede ra ka pwede ra mo maka mga family, mga friends, any events, mapa-party, mapa-reunion, very sulit ang atong overall experience sa Oriental Reef. Yes, Josh. And also po ang ato ang dagat. Sadly, kay wala ka naka-experience kay mabaw dyan siya kaayo kanang hunas. And grabe ang bato-bato po. So mo nang wala tayo nato siya na-experience. And usap po sa wala na ito na-experience, isang ilahang beautiful sunrise dariya. Actually, naatay mga previous shots sa una sa dariya sa kanindot sa ilang sunrise kaso since pag-abot na mo kagahapon, medyo gloomy. Pero still guys, sa mga bisita pa diri sunod, you can witness isa sa mga i-look forward ninyo ang ilang nindot nga sunrise. So very mental health friendly, sa mga gusto mag-chillax, relax, and unwind. And that's it for today's Oriental Reef and generally Biyaheng Mati experience. I hope you enjoyed today's episode. And this is your host. I am Josh Eric Jelgis nga nag-ingong para sa mga lagang mental health friendly. Tara sa Biyaheng Mati. Og ako sa Jilvis Jane Patalingog nga nagaingon, always get ready kay basta biyahe, ubanan tamo permi. Unsa pa man atong ginahulatan? Tara! Biyaheng Mati na!